Hello everyone, konnichiwa po. Ng mga time na to is papagupitan ko pala yung mga kuya. So since natutulog si Papa kasi nga panggabi siya, nag-try na lang kaming tatlo. Malapit lang kasi sa train station yung barbershop na pinapagupitan ng mga kuya. Mga 3 minutes lang naman yung lakad, tas malapit lang din naman kami sa train station. So mas convenient sa amin yung pagtitrain pag wala si Papa. So pagdating namin doon, sinalang naman yung mga kuya kasi wala pa namang mga tao. And then after naman nilang magpagupit, dumiretso na kami dito sa Corona World. Ito kasi yung pinakamalapit na sinihan sa amin. Hindi pa kasi nakakapanood ng sinihan dito sa Japan ay yung mga kuya. Si Kuya Xander sa Pilipinas nakapanood na siya, pero si Kuya Kit talaga hindi pa niya nasubukan pumasok sa loob ng sinihan. Tapos pagdating naman namin dito, bumili na agad ako ng ticket. Yung nabayaran namin dito is 3,300. Ang mga kuya tig 1,000 yen sila. Ako naman is 1,300. Medyo matagal pa yung pag-aantay namin sa oras ng aming papanoorin. Nag-aya mo na yung mga kuya na kumain daw ng McDo kasi nga nagugutom daw sila. Tapos nung tapos na kaming kumain, bumalik na kami sa loob ng sinihan. Dito na kami nag-iintay ng oras. Tapos nakita ni Kuya Kitong machine ng candy, so naghulog siya dyan. Tapos nakakuha siya ng 5 pirasong candy. Tapos nung malapit na yung oras ng aming papanooring palabas, bumili na kami ng popcorn. Hindi na kami bumili ng soft drinks kasi hindi naman mahilig yung mga kuya sa soft drinks. Dalawang klase ng popcorn pala yung binili namin. Caramel popcorn at saka yung normal na popcorn lang. Si Kuya Xander kasi gustong-gusto niya yung caramel. Tapos si Kuya Kit naman at saka ako yung nagkasundo sa normal lang na popcorn. Natatawa nga kami dito kasi nga sobrang dami pa ng laman ng popcorn na to. Tapos mga time na to, sobrang excited ni Kuya Kit kasi nga papasok na kami dun sa sinihan talaga. First time kasi nila may experience. Tapos may binigay sa kanilang mga book na bukulayan nila. So yan, papasok na kami sa loob ng sinihan. Tapos tawang-tawa kami. Noong mga time na to kasi nga sinabihan ko yung mga kuya na bawal talaga magingay dito sa loob. Tapos nung papasok kami, si Kuya Kit hindi na siya nagsasalita. Nagsa-sign language na lang siya, or kaya kung magsasalita man, puro pabulong. Kaya kaming dalawa, Kuya Xander, sobrang tawa namin. Tapos noong mga time na to, konti pa lang yung tao. Tapos inumpisahan na namin papakin yung aming popcorn kahit hindi pa nag-uumpisa yung aming papanoorin. Pero okay lang kasi nga sobrang dami ng aming popcorn na nabili. Tapos nung mga time na to, sobrang kulit na mga kuya. Tawa sila ng tawa kasi nga si Kuya Kit hindi na siya nakakapagsalita talaga ng normal kasi nga pabulong na lang siya talaga. Sobrang happy na mga kuya nung mga time na to kasi nga first time nila ma-experience tong ganito. Pero mas masaya ako kasi hindi na to nila malilimutan na ang una nilang panunood ng sine dito sa Japan, ako yung kasama nila. Mas masaya sana kung nandito si Papa kaso wala, panggabi kasi siya. Natapos na yung pinanood namin pero yung popcorn namin hindi talaga namin kayang ubusin. Ito pala yung pinanood namin, yung Kimetsu no Yaiba. Favorite kasi ito ng mga kuya. So yun lang po. Thank you for watching. Bye!